magandang hapon. Nakapag-mikos-mikos na si Mrs. Medyo natulungan natin sa bandang huli na. Napag-piga-piga tayo ba. So ayan oh. Hanap tayo ng malalakaran mga kabid o makikitaan ng kung ano-anong magpakita natin. So ayan, checking tayo sa mga alaga natin mga kabid. May isa tayong hindi magandang kalagayan nandun sa gilid. Hindi ko pinapakain kasi para hindi siya lumala yung sitwasyon niya. Pinimonitor ko lang tapos gagamutin natin bukas mga kabid. Nagpausok din ako. Yun, nagpausok tayo kabrid para maitaboy natin ang mga lamok. Time check natin is alas 4:30 pa alas 5 mga kabrid. So, yun, tamang ano lang tayo, tamang ikot-ikot. Mga tanim natin, oregano. Tapos yung serpentina. Serpentina. Gamot po ito mga kabrid. Herbal plants. Ang ating munting bakuran mga kapatid. Pinapadami ko talaga yung pinapadami ko yung mga damo para yung yung mga halaman na pwede nating mapakinabangan gaya ng Carabao grass mga kapatid. Ayun no. Carabao grass, pinaparami ko, maganda yan sa lakaran ng manok mga kapatid. So yan no. Ang bilis dumami ng damo mga kabrid. So pag medyo okay na yan, anuhin na natin yan, lilinisan. So dito. Salamat natin. Ayan, samahan niya ako. Ayan, mga tanim natin malalaki na kabrid. Ayan, may mga Carabao grass na tayo. Dumadami na sila kabrid. Ayan, mga kamuting kahoy natin na tanim. Ayan sila. Ito babasagin natin tong range chicken natin. Yung range net chicken natin, babasagin natin yan at gagawa tayo ng panibago para sa mga hens mga kabrid. Tapos dito na natin siya ilalagay sa labas. Dito na natin ilalagay sa labas yung cages ng manok na gagawin natin. Doon natin siya parte sa dulo mga kabrid. Ito yung puno mga kabrid oh. Nawala yung tinanim ko dito May tinanim ako dito na yung ubi. Ayun yung ubi. Sana mapatubo natin. Tumubo na siya kabrid oh. Ubi. Tanim natin yung ubi na yan dito sa puno ng kasoy natin papagapangin para makatubo siya ng maayos. So yan ating munting gulayan. Pag summer, siya ay latagan ng manok. Dito natin binibilad ang manok. Tapos pag ganitong tag-ulan, anuhan natin siya ng mga gulay. Halamanan ba? Yan mga naghulugan yung mga tsisa, kabrid. Hulugan ng mga tsisa. Ayan. Ayan tsisa, kabrid. Naghulugan sila. Pinupuntahan ito ng palago. Kabrid. Pinupuntahan siya ng palago. Tingnan natin. Ayan. Pambihira to sa manok, kabrid. Pambihira sa manok. Ipapakain ko to sa manok. Ayan, tara. Mga patula natin, naggagapangan na kung saan saan. May mga patula. May mga ligaw na gabi din May mga ligaw na gabi din tayo, kabrid. Dito ko yung nilalagay yung trap sa sa ating umaano ng ating mga manok. Kaso hindi talaga, hindi siya makapahuli. Malaki kasi masyado yun. Parang asong maliit na mahaba ang buntot. Musang ba? Musang. So yan kabrid. Samahan niyo na ako dyan kabrid Punta tayo dun sa kaibigan natin kabrid. Tingin tayo nung kung ano ang makikita natin dun. Tapos makipagkwentuhan tayo kabrid dun sa kaibigan natin. Tara, let's go. Samahan niyo ako. Yan. Tutunugan na yung mga duli-duli. Dapat may gapangan to patula.
Tara, let's go! So ayun na nga mga kabred, nandito tayo na namasyal tayo sa ating kaibigan sa malapit na backyard. Tapos na tayo mag-monitoring dun sa buong area ng ating manukan dun sa bahay. Nagpasyal tayo mga mga 10 minutes papunta sa kanya mga kabred. So pinapasyalan ko dito ako nakikipagsayaw sa aking mga alaga kasi marami din niyang alagang manok mga kabred. Minsan pag Sabado or weekend, nagdadala ako ng 2 manok, nakikipagsayaw ako sa mga manok niya mga kabred. So ayan mga kabred, naglalaro-laro ba. Tapos ito si Hercules. Si Hercules po yan. So kaibigan po natin yan. Mahilig yan sa manok mga kabrid. Ang dami niya ring alagang manok, mga 50 plus. Marami, may iba-ibang klase mga kabrid. Mayroong fancy, yung may balahibo sa paa, yung mga malalaking manok, mayroon siyang alagang ganyan. Tapos naglalaro din siya, sumasali din siya sa mga palaro tungkol sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. So pinababantay siya dito sa lupa na ito. Medyo malawak to kabrid. Malawak ang lupa. Tapos at the same time, inaanohan siya, sinasahuran. Tapos yung lupa is pinapakinabangan niya, nilalagyan niya ng mga manok, tinataniman niya ng mga mais, mga kamuting kahoy, kamote, kung ano-anong mga gulay mga kabrid, mga herbal din, may mga bayabas din siya diyan, kung ano. Tapos yung mula dun sa dulo hanggang dun sa dulo mga kabrid is po yan, puro kawayan. Hindi tayo makahingi-hingi diyan basta-basta kasi mayroon niyang bumibisitang may-ari diyan. Tinitingnan niya lagi. So, syempre nahiya man tayo kasi malapit lang sana pag katumba ng kawayan dito na putulin, makakagawa agad tayo, kaso nahiya tayo. Pagtingin natin alanganin tayo sa isang kaibigan, huwag nating sirain ang pagkakaibigan mga kabrid. Pag alam nating maalanganin yung trabaho niya mga kabrid. Hindi kagaya ng kaibigan nating si Fernan na nasasayang lang ang mga kawayan doon, natutumba lang ang mga kawayan, na bubulok lang. Kaya ang ginagawa natin, syempre para mapakinabangan po, hinihingi ko po yon. So medyo may kalayuan yon, siguro aabot ng mga 30 minutes kung pupuntahan mga kabrid, kasi ang layo ng lalakarin. Tapos pagbitbit mo pa ng mga kawayan, kaya medyo alanganin. Ang ginagawa ko doon, pahati-hati na lang ang ginagawa ko habang namamasyal. Samantalang dito mga kabrid, malapit sana, mga kahit 3 kawayan lang, okay na, mayroon na tayong maaayos na kulungan. Kaso syempre nilulugar din natin ang mga pambuburaot natin mga kabrid. So kahit ibenta sa atin, o kahit may pambili tayo, nahihiya tayo kasi hindi naman yan kabrid, hindi napapansin ko sa kanya, nakikilatis ko sa pagkatao ng kaibigan ko na nire-respeto niya rin yung kanyang nahihiya din siyang gumanon na magbenta ng So ganito mga kabrid, ayun mga bayabas. So ayan, maraming puno dito mga kabrid. Ang ginagawa niya mga kabrid, bumibili talaga siya ng pataba sa halaman mga kabrid, yung urea ba yun? Bumibili siya talaga doon, 4 kilo din, parang rin pagkain din ng manok. Ayan, yung inaalagaan niya, kaya ang tataba ng tanim niya. Ayan may mga mais niya nga dyan, may bunga na So ganyan ang ginagawa niya. Tapos doon sa banda taas, mga mga tipi ng manok, mga bahay ng manok yun, yung mga silungan lang ng manok na triangle. Tapos dito, ayan kumukuha siya ng gulay kasi yung asawa niya nag-request ng talbos ng kamuting na lalagain. Yun ang uulamin kasi medyo may karamdaman yung asawa niya mga kabrid. May kaya hindi pwede yung mga mabitsi na pagkain. Kaya ito laging ganito, may gulay, kung ano-anong sabi niya sa akin pag kinulang ka dun sa ng kamuting kahoy mo dito, ang dami dito mga talbusan mo. Sabi ko, ay marami na po dun ng aking sabi ko. Tinitingnan niya rin yung lugar ko, pumapasyal din ito sa bahay. Minsan pag nagkakayayaan, siya din ang pumupunta doon, nagkikipagsayaw din yung manok niya sa manok ko mga kabrid. Tapos ito, medyo pag weekend, medyo may happenings, pag nai-invite tayo, ayan, nag-uusap-usap tayo sa bote mga kabrid. Nag-uusap-usap kami niyan sa bote. So mabait din yung tao na yan mga kabrid, kaso syempre sobrang na yan, kumbaga sa experience, sobrang experience na yan. Kung tingin ko sa kanya mga kabrid, marunong din siyang tumingin, yung pakiramdaman ba. Kaya ako, alam ko na nahiya akong umano ng kawayan, kahit kailangan natin ng kawayan, hindi tayo makapurma dyan mga kabrid. So ayan mahilig tong maglinis-linis, hindi gaya sa akin. Ang style niya kasi kabrid, nililinis niya talaga yung buong lugar, yung bang inaano niya yung mga damo. Ang sa akin naman, ang gagawin ko kasi doon, papadamihin ko talaga yung damo, tapos gugupitin ko lang, hindi ko bubunutin para yung damo, kasi paislanting kasi sa akin, di gaya dito na medyo patag.
kailangan yung damo makayakap doon sa lupa. Kaya hindi ko siya bubunutin, na gugupit-gupitan ko lang po mga kabrid. So ayun mga kabrid, tamang pasya lang din tayo, alas 5, alas 4:30 ng hapon. Ayun, tamang pasya lang tayo mga kabrid. So maraming salamat sa patuloy na sumasabay dyan. Ito is sharing lang naman po sa aking munting pangyayari sa aking GPC Backyard YT na almost mixed vlog na sinasabi. Halo-halo na lang kasi hindi kayang mag-maintain ng pang-araw-araw na puro manok. Ito na lang ang ginagawa ko. So ito, backyard visit, backyard farm visit. So maraming salamat sa patuloy na sumasabay. Sana mga kabrid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan. Ito, kahit ano lang po ang mailathala ko mga kabrid. So, pagpasensyahan nyo na kung minsan na isasama pa natin si Hercules sa ating mga vlog mga kabrid. Ayan, tapos kung ano lang ang maipakita natin. Basta ang importante mga kapatid, makapag-share tayo ng ating pangyayari sa buhay. Hindi na ang mga video po natin ay hindi po nag-aim or nagtatarget na mapa-impress yung mga ibang tao. Ang target ng ating vlog is may express natin ang daily life happenings natin sa GPC Backyard mga kapatid. Ang simpleng pamumuhay ng isang mahirap na nilalang, simpleng pag-sharing, ganito kami sa amin, ganito kami dito. Hindi yung astig kami dito, gwapo at mga magaganda dito, hindi ho ganun. Hindi ho ganun ang target ng ating ng ating YT mga kapatid. Ang target ng ating YT is yung real life stories, yung sharing natin tungkol sa tunay na pag-aalaga ng backyard ng manok, tungkol sa tunay na buhay ng isang GPC Backyard, at lahat natural. Hindi tayo yung pagalingan, pagwapuhan, paanuhan ng mga video. So dito natural lang. So mostly mga kaibigan ko yung mga natural din. So salamat sa inyong patuloy na pagsabay dyan. Hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nandyan. Itong ginagawa po namin is maraming purpose mga kabrid. Ang pagpapakita ng isang simpleng paglalathala is nakakaano kami, nakakahikayat kami ng mga nagsisimulang matuto din sa pag-YT na hindi kailangang magandang video mo. Kailangan matuto ka muna sa mga pangit, sa mga simple, hanggang sa ma-realize mo na sa sarili mo na kailangan mo na mag-improve mga kabrid. So ayan, maraming salamat mga kabrid sa patuloy na pagsabay, and then hopefully po lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Andito lang naman po kami para patuloy na lathala ng kung ano-ano na lang na maaaring makapulutan nyo ng aral, maaaring makuha nyo ng basihan kung paano kayo mag-improve, and then paano tayo lumago sa pag-YT mga kabrid. So maraming thank you mga kabrid. Hanggang dito na lang, pamunti natin paglalathala. Thank you po sa inyo lahat mga kabrid.